5 taon ng bulag na pag-ibig gumuho sa isang iglap. Habang nadidiinan ang aking mga binti sa ilalim ng malamig na semento, nakita ko ang aking asawa na binuhat ang kanyang kabit at iniwan akong nag-iisa sa gitna ng kamatayan. Hector, ang buhay na ibinigay ko sa iyo ay babawiin ko na. Sa gitna ng dusa, paano nga bababangon ang pusong durog na? Sino ang huling tatawa? Bitawan mo ako, Flor! Hindi mo ba nakikita? Nasasaktan si Ramona. Huwag kang maging makasarili at pabigat sa sandaling ito. Ang mga salitang iyon ni Hector ay tila mas matalim pa kaysa sa mga naglalakihang bubog na naglipa na sa paligid. Sa mga sandaling iyon, ang opisina ni Hector, na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang libingan ng mga pangarap. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Ramona ay humalo sa makapal na alikabok ng gumuhong kisame, lumilikha ng isang nakakasulasok na samyo ng pagtataksil. Sa nanginginig na mga kamay, hawak pa rin ni Flor ang isang pulang supot. Sa loob nito ay ang isang pasadyang vest na binuo niya sa loob ng 3 buwan. Bawat tahi ay may kalakip na panalangin at pagmamahal. Kasama nito ang isang mamahaling orasan na binili niya gamit ang lahat ng kanyang naipon mula sa pagtitinda ng mga kakanin at pagtanggap ng mga tahi sa kapitbahay. Sorpresa sana ito para sa kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal, isang munting regalo para sa asawang itinuring niyang langit. Ngunit ang sorpresa ay naging isang sumpa. Pagdating niya sa opisina, hindi yakap ang sumalubong sa kanya, kundi ang tanawin ni Hector na nakayakap sa kanyang sekretaryang si Ramona, habang ang dalawa ay nagpaplano ng kanilang bakasyon. At sa gitna ng kanilang pagtatalo, yumanig ang lupa. Ang bawat dingding ay tila humihinga ng galit, at ang kisame ay sumuko sa bigat ng pagkakataon. Isang malaking tipak ng semento ang bumagsak sa mga binti ni Flor. Ang tunog ng pagkabali ng kanyang buto ay nilamon ng ingay ng nagbabagsakang kagamitan. Sa kabila ng hapdi, ang tanging hinanap ng kanyang mga mata ay si Hector. Hector, ang binti ko, hindi ko maigalaw. Tulungan mo ako, mahal ko. Ang pagsamo ni Flor, ang boses ay halos pabulong na dahil sa kapal ng usok at alikabok na pumapasok sa kanyang baga. Tumingin si Hector sa kanya. May sandali ng pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaki, ngunit isang mahinang daing mula kay Ramona ang sapat na upang mabura ang 5 taon ng kanilang pagsasama. Si Ramona, na may maliit lamang na galos sa braso, ay nakakapit sa leeg ni Hector na tila isang linta. Mahal, natatakot ako. Baka gumuho pa lalo ang gusali. Iligtas mo ako. Hikbi ni Ramona. Walang lingon-likod na binuhat ni Hector si Ramona. Ang bawat hakbang ni Hector palayo ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Flor. Pinanood ni Flor kung paanong ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan at dangal ay dumaan sa kanyang harapan. Iniingatan na huwag matilamsikan ng dumi ang babaeng bago niyang kinalolokohan, habang siya ay nakabaon sa ilalim ng guho, duguduan at nag-iisa. Nabitawan ni Flor ang supot na naglalaman ng kanyang regalo. Ang orasan ay nahulog at nabasag. Ang mga kamay nito ay tumigil sa eksaktong oras ng kanyang pagkamatay bilang isang asawa. Ang vest na may borda ng pangalan ni Hector ay dahan-dahang natabunan ng alikabok at dugo. Ang katahimikang bumalot sa silid pagkaalis nila ay mas nakakabingi kaysa sa lindol. Ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang binti ay lumilikha ng isang maliit na lawa sa malamig na sahig. Tila tumigil ang mundo para kay Flor. Ang hapdi ng kanyang katawan ay unti-unting namamanhid, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Napatingin siya sa kisameng nakalaylay, nagbabantang tuluyan siyang ibaon. Sa gitna ng dilim, naalala niya ang mukha ng kanyang anak na si Buboy. Ang imahe ng batang naghihintay sa kanya sa bahay, ang tanging nagbigay ng hininga sa kanyang nanunuyong lalamunan. Isang mapait na ngiti
ang sumilay sa kanyang mga labi habang ang luha ay pilit na bumabalabal sa kanyang paningin. Ang bawat buntong hininga ng lupa ay tila isang paalala na siya ay itinapon na ng tadhana. Ngunit sa ilalim ng dambuhalang semento at sa gitna ng nakamamatay na katahimikan, isang bagong uri ng lakas ang nagsimulang kumulo sa kanyang mga ugat. Hindi ito lakas ng pag-ibig, kundi ang madilim at malamig na determinasyon ng isang taong wala nang natira, kundi ang kanyang galit. Ang kanyang kanang kamay, na puno ng gasgas at dumi, ay dahan-dahang humawak sa isang matalim na bakal na nakalawit sa kanyang tabi. Hindi siya pwedeng mamatay rito, hindi sa ganitong paraan. Kung ang mundo ay nagawang gumuho sa isang sandali, sisiguraduhin niyang ang bawat piraso nito ay muling mabubuo para lamang maging sandata laban sa mga taong yumurak sa kanya. Habang unti-unting nilalamon ng kadiliman ang kanyang malay, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na hindi mapatahimik. Sapat na ba ang 5 taon ng pagpapakumbaba, pagtitiis, at pag-aalay ng buhay para bayaran ng ganito kasakit na kamatayan? O ito na ang hudyat ng pagtatapos ng mahinang si Flor upang isilang ang isang babaeng hindi na muling luluha para sa isang lalaking hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan? Ang dilim ay tila naging isang kumot na bumabalot sa kanya, ngunit sa kanyang kalooban, isang maliit na mitya ng puot ang nananatiling nagliliyab, naghihintay ng tamang panahon upang sunugin ang lahat ng dumi ng nakaraan. Huwag kang umarte na parang ikaw lang ang biktima rito, Flor. Isipin mo ang kahihiyan na idudulot mo sa pamilya namin kung malalaman ng media na hindi ka nailigtas agad ni Hector dahil sa sarili mong kapabayaan. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang malamig na hampas ng hangin na bumasag sa katahimikan ng puting silid. Nakatayo ang matanda sa paanan ng higaan. Ang kanyang mamahaling terno ay walang bahid ng alikabok, kabaligtaran ng itsura ni Flor na halos hindi na makilala dahil sa mga benda at pasa. Ang bawat kislap ng makina sa tabi ng kanyang higaan ay tila isang babala ng naghihingalong oras, nagbibigay ng pulang liwanag na tumatama sa maputlang mukha ni Flor. Sinubukan ni Flor na igalaw ang kanyang mga binti, ngunit tanging bigat at kawalan ng pakiramdam ang sumagot sa kanya. Ang puting kumot na bumabalot sa kanyang ibabang bahagi ay tila isang pader na naghihiwalay sa kanyang dating buhay. Wala siyang maramdaman mula sa balakang pababa, ngunit ang hapdi sa kanyang puso ay sapat na upang malunod siya sa sarili niyang hininga. Mama, si Hector po. Nasaan ang asawa ko? Ang paos na tanong ni Flor. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Doña Consolacion habang inilalapag ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ni Flor. Asawa? May mukha ka pa bang ihaharap sa kanya matapos mo siyang bigyan ng ganitong klaseng sakit ng ulo? Alam mo bang muntik na ring mamatay ang anak ko dahil sa paghahanap sa'yo? Mabuti na lang at may isang mabuting tao na nagligtas sa kanya. Hindi makapaniwala si Flor sa naririnig. Ang imahe ni Hector na binuhat si Ramona at iniwan siya sa gitna ng guho ay muling naglaro sa kanyang isipan. Ang katotohanan ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Ngunit ang babaeng nasa harapan niya ay pilit na binabaluktot ang lahat. Pirmahan mo ito, Flor. Isa itong salaysay na nagpapatunay na ginawa ni Hector ang lahat upang iligtas ka. Ngunit sadyang hindi naging sapat ang pagkakataon dahil sa tindi ng lindol. Na ang pagkakalumpo mo ay isang aksidenteng walang sino mang dapat sisihin kundi ang tadhana, utos ng matanda, habang iniaabot ang isang gintong ballpen. Pero hindi yun ang totoo. Nakita ko siya, Mama. Nakita ko kung paano niya ako tiningnan bago niya ako iniwan. Hikbi ni Flor. Ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang mga mata, bumabasa sa malinis na unan.
Biglang nagbago ang anyo ni Doña Consolacion. Lumapit siya sa mukha ni Flor. Sapat na upang maamoy ni Flor ang matapang na amoy ng kanyang mamahaling lipstick. Huwag mong kalilimutan kung nasaan ka, Flor. Tandaan mo kung sinong pamilya ang nagbayad ng milyon-milyon para sa operasyon ng tatay mo noong siya ay naghihingalo. Kung hindi dahil sa utang na loob mo sa amin, matagal na sanang bulok ang bangkay ng magulang mo sa ilalim ng lupa. Ngayon, gagamitin mo ba ang pagkakataong ito para maging ingrata? Ang salitang utang na loob ay tila isang tanikalang biglang humigpit sa leeg ni Flor. Naalala niya ang kanyang ama, ang tanging dahilan kung bakit siya nanatili sa impyernong ito. Ang bawat sentimo na ginastos ng pamilya ni Hector para sa kanyang pamilya ay tila naging kabayaran para sa kanyang kaluluwa at katahimikan. Kung gusto mong manatiling ligtas ang anak mo at kung gusto mong patuloy na makatanggap ng suporta para sa mga gamot mo, pirmahan mo ito. Huwag mong hayaang mawalan ako ng pasensya. Dahil sa isang kumpas ko lang, pwedeng-pwede kitang itapon sa kalsada na parang basurang walang silbi. Sino ang maniniwala sa isang lumpong tulad mo? Dagdag pa ni Consolacion, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tiningnan ni Flor ang ballpen. Ang kintab nito ay tila nangungutya sa kanyang kahinaan. Pakiramdam niya ay muli siyang dinadaga ng dambuhalang semento. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang kanyang mga binti ang nadudurog, kundi ang kanyang dangal. Ang bawat tahi ng pag-ibig na inalay niya sa pamilyang ito ay tila dahan-dahang binubunot, iniiwan siyang duguan at hubad sa harap ng kanilang kalupitan. Dahan-dahang iniabot ni Flor ang kanyang nanginginig na kamay. Bawat pulgada ng paglapit ng kanyang daliri sa ballpen ay tila isang hakbang palayo sa natitirang lakas ng loob niya. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit niyang naririnig ang mapanuyang tawa ni Ramona at ang malamig na boses ni Hector. Sila ay malayang nakangiti, habang siya ay naiwan sa bigat ng isang utang na parang walang katapusan. Sa sandaling mahawakan niya ang panulat, ramdam ni Flor na hindi lang papel ang pipirmahan niya, kundi ang isa pang bahagi ng kanyang dignidad na pilit nilang inaagaw. Nang dumapo ang dulo ng ballpen sa papel, naramdaman ni Flor ang isang matinding paninikip ng dibdib. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya ay tila isang hatol ng habambuhay na pagdurusa. Wala siyang magawa. Isa siyang ibon na pinutulan ng pakpak at ngayon ay pilit na pinaglalakad sa nagbabagang uling ng kasinungalingan. Matalino kang bata, sabi ni Consolacion nang makuha ang papel. Ngumiti siya ng isang nangiting walang init bago tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Magpahinga ka na, Flor. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko rito si Ramona mamaya para dalhan ka ng mga gamit mo. Tutal, siya na rin naman ang pansamantalang mag-aalaga kay Buboy habang wala ka pang silbi. Napasinghap si Flor. Ang pangalan ng kanyang anak ay tila isang saksak sa kanyang likuran. Huwag ninyong hayaang hawakan niya ang anak ko. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng pagsara ng pinto. Isang matigas at malamig na tunog na tila nagkandado sa kanyang buong mundo. Nanatiling nakahiga si Flor, nakatitig sa kisame na tila muling gumuguho sa kanyang paningin. Sa gitna ng katahimikan ng ospital, isang mahaba at tahimik na sigaw ang nabuo sa kanyang puso. Hanggang kailan siya magbabayad para sa isang buhay na unti-unti na nilang pinapatay? Hanggang kailan siya magiging alipin ng isang anitng naging sumpa? Bagay ba sa akin, Flor? Sayang naman kasi kung itatago lang sa drawer, di ba? Masyadong mahal ang relong ito para lang mabulok sa tabi ng isang baldado. Ang boses ni Ramona ay tila isang matalim na huni ng sirena na bumasag sa katahimikan ng silid. Nakatayo siya sa gilid ng higaan ni Flor. Suot ang isang mamahaling puting dress na hapit sa kanyang katawan. Ngunit ang mas masakit sa paningin ni Flor ay ang bagay na kumikinang sa braso ni Ramona, ang Rolex na binili ni Flor para sa anibersaryo nila ni Hector.
Ang relong pinag-ipunan niya sa loob ng 3 taon. Ang relong simbolo sana ng oras na iaalay niya sa kanyang asawa ay suot na ngayon ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Sinubukan ni Flor na abutin ang baso ng tubig sa kanyang tabi. Ngunit dahil sa panghihina, tanging ang dulo lamang ng kanyang mga daliri ang dumapo rito. Sa isang maling galaw, tumumba ang baso at ang tubig ay dahan-dahang kumalat sa sahig. Tila mga luhang hindi na maubos. Nanatiling nakatingin lang si Ramona, isang mapang-uyam na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang pinapanood ang paghihirap ni Flor. "Oops, clumsy," sabi ni Ramona bago dahan-dahang lumapit. "Huwag mo nang pilitin, Flor. Kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik ang dati. Tingnan mo ang sarili mo. You look so pathetic. Amoy gamot, amoy hospital, at higit sa lahat, amoy talo. Lumabas ka rito, Ramona. Wala kang karapatang isuot ang relong yan." Ang nangihinang sagot ni Flor. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay nagdadala ng hapdi sa kanyang dibdib. "Karapatan? My dear Flor, ang karapatan ay para sa mga taong may pakinabang," ani Ramona habang dinadampot ang isang supot ng prutas na dala niya. Kumuha siya ng isang ubas at dahan-dahang kinain ito sa harap ni Flor. Sabi ni Hector, hindi ka na raw makakalakad. Isang pabigat na lang daw ang isang asawang hindi man lang makatayo para pagsilbihan siya. Kaya huwag kang magtaka kung bakit sa akin siya humahanap ng init at kalinga. Hindi na nakapagpigil si Flor. Gamit ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang braso, pilit niyang itinulak ang tray ng pagkain sa harap niya patungo kay Ramona. Ang tunog ng mga kubyertos na bumagsak sa sahig ay tila isang hudyat ng giyera sa loob ng tahimik na silid. Ngunit dahil sa kawalan ng balanse, si Flor mismo ay muntik nang mahulog mula sa kanyang higaan. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Hector. Ang kanyang muka ay agad na napuno ng pag-aalala. Ngunit hindi para kay Flor. "Hector! Mahal!" Biglang pagbabago ng tono ni Ramona. Humikbi siya at nagtago sa likuran ni Hector, tila isang batang takot na takot. "Gusto ko lang naman siyang bisitahin at dalhan ng prutas, pero nagalit siya agad. Tinangka niya akong saktan, Hector. Natatakot ako para sa baby natin." Ang salitang baby ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Flor habang nakatingin sa tiyan ni Ramona na tila hinahaplos ni Hector. "Ano? Anong sabi mo?" Ang nanginginig na tanong ni Flor. "Hector, totoo ba? Totoo ba ang sinasabi niya?" Hindi tumingin si Hector sa mga mata ng kanyang asawa. Sa halip mas hinigpitan pa niya ang yakap kay Ramona. "Flor, tama na. Huwag mo nang dagdagan ng gulo. Si Ramona ang nag-aalaga sa akin habang abala ka sa pagiging biktima mo rito. At oo, magkakaroon na kami ng anak. Isang anak na hindi mo na maibibigay sa akin dahil sa kalagayan mo." Ang bawat salita ni Hector ay tila isang dambuhalang pader na tuluyang naghiwalay sa kanila. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay ang siya ring kumuha ng lahat ng dahilan para siya ay huminga. "Lumabas na kayo. Pakiusap. Lumabas na kayo." Bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig dahil sa hagulhol na pilit niyang pinipigilan. "Alis talaga kami," tugon ni Hector. Ang boses ay puno ng puot at kawalang galang. "Pero tandaan mo ito, Flor. Huwag na huwag mong susubukang saktan si Ramona muli. Isang pagkakamali mo pa, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita si Buboy. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa piling ng isang inang mapait at inutil." Padabog na isinara ni Hector ang pinto. Iniiwan si Flor sa gitna ng nagkalat na pagkain at nabasag na baso. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Nakahiga si Flor. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang bawat patak ng luha niya sa sahig
ay tila nagiging mitya ng isang apoy na hindi na muling matatapos. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang pangalan ang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan, Buboy. Ang tanging kayamanang natitira sa kanya ay nanganganib na ring agawin ng mga taong pumatay sa kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lindol, hindi natakot ang nararamdaman ni Flor. Ang bawat hapdi sa kanyang binti ay naging paalala ng kanyang misyon. Mamatay man siya sa pagsubok, sisiguraduhin niyang bago siya tuluyang mawala. Makikita muna niyang lumuluhang nakaluhod sa kanyang harapan ang mga taong nagtapon sa kanya na parang basura. Huwag mong lulunukin ang mga gamot na yan, Flor. Itago mo sa ilalim ng iyong dila at iluwa mo kapag nakatalikod na sila. Pinapatay nila ang iyong ulirat para hindi ka makapagsalita. Ang bulong na yon ni Yaya Luningning ay tila isang malamig na agos ng tubig na gumising sa nananamlay na diwa ni Flor. Sa loob ng madilim na kwarto ng ospital, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga poste sa labas, ang matandang katulong na nag-alaga sa kanya mula nang pumasok siya sa pamilya ni na Hector ay nakayuko sa kanyang tabi. Ang amoy ng langis na gamit ng matanda ay humalo sa matapang na amoy ng disinfectant, isang amoy na nagpapaalala kay Flor ng init ng isang tunay na tahanan. Hawak ni Flor ang isang maliit na baso ng tubig at sa kanyang palad ay ang 2 asul na tableta na kabibigay lang ng nurse. Ang bawat gabi na lumipas ay tila isang malabong panaginip para sa kanya. Lagi siyang inaantok, lagi siyang walang lakas na lumaban, at ang kanyang isipan ay tila nababalot ng makapal na hamog. Ngayon niya lang naintindihan kung bakit. Yaya, bakit? Ang nanghihinang tanong ni Flor, ang kanyang mga mata ay pilit na tinititigan ng kulubot na mukha ng matanda. Dahil natatakot sila, anak, sagot ni Luningning. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at awa. Natatakot si Doña Consolacion na malaman ng mga tao ang ginawa nila sa pamilya mo. Flor, makinig kang mabuti. Ang lupain ninyo sa probinsya, ang bukid na pinaghirapan ng tatay mo. Hindi iyon naisangla para sa pampaospital niya. Naramdaman ni Flor ang biglang paghinto ng pintig ng kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Mama. Sila ang nagbayad ng lahat. Sabi nila, baon kami sa utang kaya kailangan kong manilbihan at tumahimik. Umiling si Luningning at isang butil ng luha ang pumatak sa mga kamay ni Flor. Kasalanan ko, anak. Narinig ko sila ni Hector noong gabing bago mamatay ang tatay mo. May mga papel silang pinapirmahan sa kanya habang hindi na siya makahinga. Isang dokumento na nagsasabing ibinebenta niya ang lupa sa kumpanya ni Hector sa halagang halos barya lang. Ang perang ginamit nila para sa ospital? Pera ninyo iyon, Flor. Pera ng tatay mo na ninakaw nila. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa buong pagkatao ni Flor. Ang utang na loob na tila isang mabigat na krus na pasan-pasan niya sa loob ng 5 taon ay isa palang malaking kasinungalingan. Ang bawat pangungutya ni Doña Consolacion, ang bawat pagtitiis niya sa panlalait dahil sa akalang utang niya ang kanyang buhay sa kanila, ay tila mga laso na ngayon ay naging apoy sa kanyang mga ugat. Hindi sila ang nagligtas sa kanyang ama. Sila ang pumatay dito sa pamamagitan ng panlilinlang. Ibig sabihin, wala akong utang sa kanila? Bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay unti-unting nagkakaroon ng talim. Sila ang may utang sa iyo, Flor. Ninakawan kanila ng dangal, ng pamilya at ng kinabukasan. Giit ni Luningning habang hinahaplos ang magaspang na kamay ni Flor. Ito ang kanyang golden moment. Ang haplos ng isang taong tunay na nagmamahal sa kanya, na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng pagiging lumpo ng kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa ay kailangang manatiling matatag. Biglang narinig ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa pasilyo. Ang tunog ng takong ni Doña Consolacion ay tila isang papalapit na hatol ng kamatayan.
Mabilis na tumayo si Luningning at nagkunwaring nag-aayos ng kumot ni Flor. Tandaan mo, Flor, huwag mong iinumin ang gamot. Huling bulong ng matanda bago ito lumayo sa gilid ng higaan. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Consolacion. Kasunod ang isang doktor. Ang matanda ay tila isang reyna ng kadiliman, nakasuot ng itim na belo at may hawak na rosaryo, isang kabalintunaan sa itim na pusong kanyang tinatago. Ininom mo na ba ang gamot mo, Flor? Para sa ikabubuti mo yan, para hindi ka na masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Ani Consolacion, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa baso ng tubig. Tumingin si Flor sa matanda. Sa unang pagkakataon, hindi natakot ang nakikita niya sa mga mata nito, kundi ang isang halimaw na nagtatago sa likod ng mamahaling alahas. Dahan-dahang itinaas ni Flor ang baso, inilagay ang mga tableta sa kanyang bibig at uminom ng tubig sa harap nila. Ngunit tulad ng turo ni Luningning, ang mga tableta ay nanatiling nakatago sa ilalim ng kanyang dila. Mapait at nakakasulasok. Mabuting bata, sabi ng doktor habang tinitingnan ang kanyang chart. Sa ganitong paraan, mananatiling tahimik at payapa ang kanyang isipan. Nang lumabas sila ng kwarto at muling bumalik ang katahimikan, dali-daling iniluwa ni Flor ang mga tableta sa isang piraso ng tissue. Tiningnan niya ang mga asul na gamot na unti-unting natutunaw, tila ang kanyang dating pagkatao na dahan-dahan na ring naglalaho. Ang bawat pintig ng kanyang puso ngayon ay tila isang tambol ng digmaan. Hindi lang pala ang kanyang mga binti ang kinuha nila. Kinuha nila ang kanyang ama, ang kanyang lupa, at ang kanyang katotohanan. Habang nakahiga sa dilim, isang panunumpa ang binuo ni Flor sa kanyang isipan. Kung ang bawat gamot na ibinibigay nila ay para patulugin ang kanyang diwa, gagamitin niya ang bawat segundo ng kanyang paggising para itanim ang binhi ng kanilang pagbagsak. Sila ang nagnakaw, sila ang pumatay, at ngayon, sisiguraduhin niyang sila rin ang magbabayad ng higit pa sa halaga ng lupang kanilang ninakaw. Paano niya matatakasan ang kulungang ito kung ang bawat nurse at doktor ay tauhan ng pamilya ni Hector? At hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang muling nagigising na kaisipan bago nila malaman na ang kanilang baliw na bilanggo ay mulat na sa katotohanan? Huwag kang ngang maingay, Buboy. Ang baho-baho mo na. Hindi mo ba kayang tumahimik? Nakaka-stress ka. Alam mo ba yon? Kung hindi lang dahil sa utos ni Hector, matagal na kitang iniwan sa kalsada. Ang matinis at puno ng pagkayamot na boses ni Ramona ay tumagos sa manipis na dingding ng silid ni Flor. Tila isang lason na direktang ibinuhos sa kanyang pandinig. Sa loob ng madilim na kwarto, nakahiga si Flor. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang kama. Ang bawat salitang binitawan ni Ramona laban sa kanyang 5 taong gulang na anak ay tila isang latay sa kanyang sariling balat. Isang mahinang yugyog ng lupa ang muling naramdaman, isang aftershock. Hindi ito kasing lakas ng unang lindol, ngunit ang tunog ng pag-uga ng mga bintana at ang pag-alog ng mga swero ay sapat na upang magdala ng matinding kilabot. Kasunod nito ang isang matinis at puno ng takot na iyak mula sa kabilang kwarto. Mama, Mama, takot po ako. Mama, tulong. Ang pagsamo ni Buboy, ang boses ay nangangatal sa gitna ng kadiliman. Tumahimik ka, sabi eh. Wala rito ang nanay mong lumpo. At kahit narito siya, wala siyang magagawa kundi ang umiyak gaya mo. Ang muling sigaw ni Ramona. Kasunod ng tunog ng isang pintong malakas na isinara, iniwan ang bata sa loob ng isang silid na tila nilalamo ng takot. Sa mga sandaling iyon, ang katawan ni Flor ay tila naging isang nagbabagang bakal. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay nagsasabing, kailangan ka ng anak mo. Tiningnan ni Flor ang kanyang mga binti na tila 2 troso na walang buhay sa ilalim ng kumot.
Ang kawalan ng pakiramdam ay tila isang sumpa, isang pader na humaharang sa kanya upang maging isang ina. Buboy, ang anak ko, bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Sinubukan niyang iangat ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga siko. Ang bawat galaw ay nagdadala ng matinding hapdi sa kanyang likod. Isang sakit na tila tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang kalamnan. Ngunit ang bawat iyak ni Buboy ay tila isang hagupit na nagtutulak sa kanya na huwag sumuko. Sa isang huling pagsisikap, pilit na inihulog ni Flor ang kanyang sarili mula sa mataas na higaan ng ospital. Ang tunog ng pagtama ng kanyang katawan sa malamig at matigas na tiles ay tila isang babala ng kanyang huling hangganan. Ngunit wala siyang naramdamang sakit sa kanyang mga binti. Tanging ang malamig na katotohanan na hindi pa rin niya ito maigalaw. Gumapang si Flor. Ang kanyang mga kuko ay kumakapit sa bawat linya ng tiles. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa bigat ng kanyang sariling katawan. Ang bawat pulgada ng kanyang pag-usad ay tila 1 kilometro ng dusa. Ang alikabok sa sahig ay humahalo sa kanyang mga luha. Lumilikha ng putik sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa pinto. Buboy, sandali lang anak, darating si Mama. Ang kanyang panalangin, ang boses ay halos hindi na lumalabas sa kanyang nanunuyong lalamunan. Nang marating niya ang ilalim ng pinto, narinig niya ang boses ni Hector mula sa malayo, tumatawa habang kausap si Ramona. Ang tunog ng pagbukas ng bote ng alak at ang malakas na musika mula sa kanilang cellphone ay tila isang malaking insulto sa paghihirap ng kanyang anak sa kabilang silid. Habang ang kanyang anak ay nanginginig sa takot, ang kanyang asawa ay nagpapakasasa sa piling ng kanyang kabit. Ang bawat hibla ng pagtitimpi ni Flor ay tuluyan ng naputol. Ang tiis na tila isang gintong tuntunin ng kanyang buhay ay naging isang itim na abo. Ang puot na dati ay maliit na mitya lamang ay naging isang dambuhalang sunog na lumamon sa kanyang buong pagkatao. Dito, sa gitna ng malamig na sahig, sa ilalim ng anino ng pamilyang nagnakaw ng kanyang buhay, namatay ang mahinang si Flor. Ang babaeng laging sumusunod, ang asawang laging nagpapatawad, at ang inang laging nagtitiis ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Ang kanyang kanang kamay ay humawak sa handle ng pinto. Sa gitna ng kanyang panghihina, isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang mga daliri. Hindi ito dahil sa gamot, kundi dahil sa purong determinasyon ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Kung ang mga binti ko ang kinuha ninyo, gagamitin ko ang aking mga kamay upang dahan-dahang sakalin ang inyong kaligayahan, ang panunumpa ni Flor sa gitna ng kadiliman. Ngunit paano siya makakatayo? Paano niya maililigtas si Buboy kung ang kanyang sariling katawan ay ayaw sumunod sa kanyang utos? At sino ang aninong nakatayo sa dulo ng pasilyo? Pinapanood ang kanyang bawat paggapang sa gitna ng dusa at dumi. Huwag kang matakot, Flor. Nandito na ako. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila lalo. Ang tinig na yon ay hindi nagmula sa kanyang panaginip at lalong hindi iyon ang malamig na boses ni Hector. Iyon ay isang baritonong puno ng awit ng pag-asa, isang boses na tila nagdala ng hoyam sa nagyayelong silid ng ospital. Sa gitna ng kanyang paggapang sa malamig na tiles, naramdaman ni Flor ang isang pares ng malalakas na braso na dahan-dahang bumuhat sa kanya mula sa dumi at kawalan ng pag-asa. Nang iangat niya ang kanyang paningin, tumama ang kanyang mga mata sa isang mukhang pamilyar ngunit tila nagmula sa isang nakaraang buhay. Si Marcus, ang abogadong kaibigan ng kanyang ama, ang lalaking huling nakita niya noong ilibing ang kanyang magulang. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng awa, kundi ng isang matinding galit na nakatago sa likod ng malalim na pagmamalasakit. Marcus, anong ginagawa mo rito? Ang pabulong na tanong ni Flor, habang ang kanyang dumi sa muka ay bahagyang kumapit sa mamahaling polo ni Marcus.
Hindi sumagot si Marcos, sa halip ay maingat siyang inihiga muli sa kanyang kama. Ang bawat kilos ni Marcos ay tila isang pagkilala sa kanyang dignidad, isang bagay na matagal nang kinuha sa kanya ng pamilya ni Hector. Kumuha si Marcos ng isang malinis na bimpo at dahan-dahang pinunasan ng putik at luha sa mukha ni Flor. Ito ang golden moment. Isang sandali ng purong kabutihan sa gitna ng isang mundong tila nakalimot na kung paano maging tao. Matagal na kitang hinahanap, Flor. Mula nang mamatay ang tatay mo, alam kong may hindi tama sa mga dokumentong ipinakita sa akin ni Hector. Ani Marcos, ang kanyang boses ay nananatiling mahina upang hindi marinig ng mga nurse sa labas. Ngunit hinarangan nila ang lahat ng paraan para makalapit ako sa iyo. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para itago ka sa isang hawla ng kasinungalingan. Alam mo ba? Alam mo ba ang tungkol sa lupa? Ang nanginginig na tanong ni Flor, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Marcos. Tumango si Marcos at ang kanyang mga panga ay nagtagis. Alam ko ang lahat, Flor. Alam kong pinilit nilang pirmahan ng tatay mo ang benta ng lupa habang wala siyang malay. At alam ko rin ang nangyari sa lindol. May mga testigo akong nakausap na nakakita kay Hector na iniwan ka para iligtas ang babaeng yon. Ang mga salitang yon ni Marcos ay tila mga hiyas na kumikinang sa gitna ng putikan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Flor na hindi siya nababaliw. Ang katotohanang pilit nilang ibinabaon sa ilalim ng mga anitang sumpa ay may isang taong handang maghukay para sa kanya. Pero wala akong magagawa, Marcos. Tingnan mo ako. Hindi ko na maigalaw ang mga binti ko. Paano ako lalaban kung hindi ko man lang kayang tumayo para sa anak ko? Ang hikbi ni Flor, ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pagkabigo. Humawak si Marcos sa magkabilang balikat ni Flor. Ang kanyang tingin ay tila isang apoy na naglalayong sunugin ang lahat ng takot sa puso ng babae. Ang mga binti mo ay maaaring hindi sumusunod ngayon, Flor. Ngunit ang iyong isipan at ang iyong talento ay walang kapansanan. Tutulungan kita. Magpapagaling tayo palihim. Gagamitin natin ang bawat segundo ng kanilang kapabayaan para buuin ang iyong hukbo. Sa mga sandaling iyon, isang plano ang nagsimulang mabuo sa gitna ng dilim. Marcos pledged to bring her the best doctors in secret, and he would be her hands and feet outside while she rebuilt herself inside the lion's den. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse na may dalang tray ng gamot. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka nang makita ang isang estranghero sa loob ng kwarto ni Flor. Sino po sila? Bawal po ang bisita sa oras na ito, lalo na't mahigpit ang bilin ni Doña Consolacion. Ang matigas na sabi ng nurse. Tumayo si Marcos. Ang kanyang tindig ay tila isang matayog na tore na hindi matitibag. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inilalabas ang kanyang calling card. Ako ang abogado ni Ginang Flordelisa at simula sa araw na ito, bawat gamot, bawat pagkain at bawat segundong pananatili niya rito ay dadaan sa aking pagsusuri. Sabihin mo kay Doña Consolacion, ang laro ng pagtatago ay tapos na. Nang lumabas si Marcos at muling maiwan si Flor, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang puso. Hindi na ito ang Flor na biktima. Ito ang Flor na nagsisimulang magtanim ng binhi ng paghihiganti. Ngunit habang tinitingnan niya ang nurse na nanginginig ang kamay habang inilalagay ang gamot, alam ni Flor na ang susunod na mga araw ay magiging isang madugong labanan ng talino at tibay ng loob. Paano siya makakapag-ensayo ng physical therapy nang hindi nalalaman ng mga CCTV sa loob ng kwarto? At ano ang gagawin ni Doña Consolacion kapag nalaman niyang may isang Marcos na handang gibain ang kanilang pader ng kasinungalingan? Ang pinakamalaking tanong ay nananatili. Handa na ba si Flor na tanggapin ang sakit ng muling paglakad kung ang bawat hakbang ay nangangahulugan
ng pagharap sa mga halimaw na pumatay sa kanyang pamilya. Umiyak ka kung gusto mo, Flor, pero huwag kang titigil. Ang bawat luhang papatak ay kabayaran para sa bawat hakbang na kinuha nila sa'yo. Ang boses ni Dr. Aris, ang physical therapist na palihim na dinala ni Marcus sa loob ng ospital bilang isang voluntaryong nurse, ay tila isang latigo na humahampas sa pagod na diwa ni Flor. Sa loob ng madilim na kwarto, kung saan ang mga CCTV ay pansamantalang nakaglitch. Dahil sa pakikialam ng mga tauhan ni Marcus, nagaganap ang isang himala sa gitna ng hapdi. Nakatayo si Flor, o mas tamang sabihin, nakasandal ang kanyang buong bigat sa pagitan ng dalawang metal na bar na dinala ni Marcus sa loob ng isang malaking kahon ng donasyon. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis na humahalo sa kanyang mga luha. Ang mga binti na dati ay tila dalawang troso na walang buhay, ay tila nagigising sa pamamagitan ng libu-libong karayom ng apoy. Ang bawat sentimetro ng kanyang pag-usad ay isang digmaan laban sa sarili niyang laman. Ang kanyang mga panga ay nagtatagis. Pinipigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas sa kanyang bibig na makakapukaw sa atensyon ng mga gwardiya sa labas. Sa kanyang isipan, ang bawat hakbang ay isang pagtapak sa mukha ni Hector, sa dangal ni Konsolasyon, at sa kapalaluan ni Ramona. Isipin mo si Buboy, Flor. Isipin mo ang anak mong naghihintay sa'yo. Bulong ni Marcus na nakatayo sa isang sulok, binabantayan ng bawat anino sa labas ng pinto. Nang marating ni Flor ang dulo ng bar, bumagsak siya sa kanyang wheelchair. Ang kanyang hininga ay tila isang naghihingalong hayop. Ngunit sa kabila ng pagod, may isang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang biktima na nakabaon sa semento. Siya na ang arkitekto ng kanyang sariling pagbangon. Upang hindi siya paghinalaan sa kanyang unti-unting paglakas, ginagamit ni Flor ang kanyang mga gabi sa paggawa ng ibang bagay. Sa ilalim ng kanyang kumot, may nakatagong isang maliit na bag ng mga telang sutla, pelus, at mga mamahaling sinulid na dinala ni Marcus. Ang kanyang mga daliri na dati ay tanging pagluluto at paglilinis lang ang ginagawa para kay Hector, ay muling humawak sa karayom. Dito isinilang si Maria Clara. Sa bawat tahi ni Flor, bumubuo siya ng mga disenyong hindi pa nakikita sa Manila. Mga damit na puno ng lungkot ngunit may lakas. Mga obra na tila sumisigaw ng kalayaan. Ang bawat pirasong natatapos niya ay palihim na kinukuha ni Marcus at ibinebenta sa mga elite na kliyente sa ilalim ng isang misteryosong pangalan. Hindi nila alam, ang designer na kinababaliwan nila ay isang babaeng itinuring na lumpo at baliw sa loob ng isang madilim na silid ng ospital. Isang gabi, habang tinatahi ni Flor ang isang pulang gown na may burda ng mga itim na rosas, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng tela mula sa kanyang lumang anniversary vest na nasira sa lindol. Pinagdugtong niya ito sa bagong tela, isang golden moment na nagpapakita na ang kanyang nakaraan, gaano man ito kasakit, ay magiging bahagi ng kanyang matagumpay na hinaharap. Ang bawat tusok ng karayom sa kanyang daliri ay hindi na nagdadala ng hapdi, kundi ng isang matamis na paalala na siya ay buhay pa. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na may halong amoy ng alak ay papalapit sa kanyang kwarto. Mabilis na itinago ni Flor ang kanyang mga tela sa ilalim ng kutsyon at nagkunwaring natutulog. Bumukas ang pinto. Pumasok si Hector. Gulo-gulo ang buhok at mukhang galing sa isang gabi ng pagdiriwang. Lumapit siya sa higaan ni Flor at tinitigan ng kanyang asawa na may halong dumi at pangungutya sa kanyang mga mata. Alam mo, Flor, minsan naiisip ko, mas mabuti pang hindi ka na lang nakabalik mula sa gabing iyon. Hindi ko na sana kailangang makita ang mukha mong paulit-ulit na nagpapaalala sa akin ng lahat ng pagkakamali ko. Malamig na bulong ni Hector habang nakayuko siya malapit sa higaan. Nanatiling nakapikit si Flor, ngunit sa ilalim ng kumot ay mahigpit
na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Pinilit niyang huwag gumalaw, kahit nanginginig ang buong katawan niya sa takot at galit. Narinig niyang umikot si Hector sa paligid ng higaan. Ilang sandali pa, bigla itong tumigil. Ano ito? Mabigat na tanong ni Hector. Narinig ni Flor ang tunog ng paghuskos ng tla. Sa sobrang pagmamadali, may isang maliit na piraso ng pulang sutla, isang telang napakamahal at hindi kayang bilhin ng isang hamak na pasyente ang hindi niya naitagong mabuti at naiwan sa gilid ng sahig. Dahan-dahang imulat ni Flor ang kanyang mga mata at nakita niyang hawak ni Hector ang pulang tela. Tinitingnan ito nang may pagtataka at hinala. Saan nanggaling ang telang ito, Flor? Sinong nagbibigay sa iyo ng ganito kamahal na bagay sa loob ng ospital na ito? Ang boses ni Hector ay unti-unti nang nagkakaroon ng talim. Paano ipapaliwanag ni Flor ang pagkakaroon ng isang telang? Tanging ang mga pinakamayayaman lamang sa Manila ang mayroon. At ano ang gagawin ni Hector kung matuklasan niyang ang kanyang lumpong asawa ay ang misteryosong designer na nagsisimula ng bumuo ng sariling kayamanan sa ilalim mismo ng kanyang ilong? Saan galing itong mamahaling tela na ito, Flor? Sabihin mo sa akin ang totoo. May iba ka bang pinapapasok dito sa kwartong ito na hindi ko alam? Ang boses ni Hector ay tila isang nakalalasong usok na bumabalot sa silid. Hawak niya ang pulang sutla sa harap ng mukha ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Ang bawat kislap ng tela sa ilalim ng malamig na liwanag ng ospital ay tila isang ebidensya ng isang krimen na hindi pa nagagawa. Ramdam ni Flor ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang saradong hawla. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, dahan-dahang ibinaba ni Flor ang kanyang tingin sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kumot. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagtitimpi na huwag sakalin ang lalaking nasa harap niya. Galing iyan sa basurahan ng kabilang ward, Hector. Ang pabulong na sagot ni Flor. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kunwaring kawalan ng pag-asa. May mga mayamang pasyente na nagtatapon ng mga gamit nila. Pinulot ko lang dahil gusto ko lang makahawak ng isang bagay na malambot. Isang bagay na hindi amoy gamot at kamatayan. Bakit? Bawal na rin ba pati ang mangarap na may hawak akong magandang bagay sa gitna ng pagiging lumpo ko? Isang malakas na tawa ng pangungutya ang pinakawalan ni Hector bago niya padabog na ibinalik ang tela sa kandungan ni Flor. Talagang nawawala ka na sa sarili mo, Flor. Namumulot ka na ng basura. You are truly pathetic. Nakakasuka ang pagiging desperada mo para lang makaramdam ng karangyaan na hindi mo na kailanman makakamtan. Pinanood ni Flor kung paanong ang kanyang asawa ay lumakad patungo sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kayabangan. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, huminto si Hector at lumingon. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang madilim na ngiti. Maghanda ka na, Flor. Bukas na bukas din, ililipat ka na namin sa isang pasilidad sa Cavite. Isang lugar para sa mga taong may mental instability. Doon, mas marami kang mapupulot na basura sa basurahan. At huwag kang mag-alala, kami na ni Ramona ang bahala sa pagpapalaki kay Buboy. Hindi siya pwedeng lumaki sa piling ng isang inang namumulot ng basahan sa ospital. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang kanyon na sumabog sa loob ng silid. Nanatiling nakaupo si Flor. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulang tela. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Ang telang tinawag ni Hector na basura ay ang siya ring telang magiging mitya ng kanyang pagbangon. Pumasok si Yaya Luningning makalipas ang ilang sandali. Dala ang isang maliit na tray ng pagkain. Nakita niya ang panginginig ng buong katawan ni Flor. Agad siyang lumapit at hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang alaga. Ito ang golden moment.
Isang tahimik na pagdamay sa gitna ng isang bagyong paparating. Anak, narinig ko sila sa labas. Totoo ang sinabi ni Hector. Pinirmahan na ni Doña Consolacion ang mga papel. Ilalayo ka na nila rito para tuluyan ka nang hindi makita ni Marcus. Bulong ni Luningning, ang kanyang boses ay basag sa takot. Tumingala si Flor at sa unang pagkakataon, nakita ni Luningning ang isang anyo na hindi niya kailanman nakita sa loob ng 5 taon. Ang mga mata ni Flor ay wala ng luha. Sa halip, may isang malamig at matalim na liwanag doon, tila isang talim na katatapos lang hasain sa bato ng dusa. Hayaan mo silang dalhin ako doon, Yaya. Akala nila ay ikukulong nila ako sa isang impyerno. Ngunit hindi nila alam na doon ko lalong bubuuin ang aking hukbo. Ang boses ni Flor ay tila isang hatol na hindi mababago. Sabihin mo kay Marcus, kailangan naming mapabilis ang paglabas ng koleksyon ni Maria Clara. Kailangan kong magkaroon ng sapat na pera bago nila ako tuluyang itago sa mundo. Kumuha si Flor ng isang karayom mula sa kanyang lihim na tahiin. Sa halip na itahi ito sa tela, itinutusok niya ito sa sarili niyang braso. Sapat na upang makaramdam siya ng sakit. Isang sakit na magpapaalala sa kanya na siya ay gising at handang lumaban. Kung gusto nilang maglaro ng baliw, ibibigay ko sa kanila ang isang palabas na hindi nila malilimutan. Panunumpa ni Flor habang dahan-dahang ngumingiti sa gitna ng kadiliman. Paano makakatakas si Flor mula sa mahigpit na pagbabantay ng mga tauhan ni Consolacion habang inililipat siya sa mental institution? At sa loob ng bago niyang kulungan, matatatagpuan ba niya ang kalayaan? O lalo lang siyang mababaon sa dilim ng pag-iisa habang ang kanyang anak ay unti-unting kinukuha ng kanyang kaaway? Ang bawat oras na lumilipas ay tila isang dambuhalang orasan na tumitibok patungo sa kanyang huling pagkakataon. Sino ang maniniwala sa isang babaeng nasa loob ng mental hospital kung ang lahat ng ebidensya ay hawak ng mga taong itinuturing na haligi ng lipunan? Hindi kailangan ng boses ng isang taong ang bawat tahi ng kanyang karayom ay sapat na upang sumigaw ng katotohanan. Ang mga salitang ito, mula sa liham ni Marcus, ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig at maputing pader ng pasilidad sa Cavite. 1 linggo na ang nakalilipas mula nang itapon si Flor sa lugar na ito. Isang institusyong tila sadyang itinayo upang ilibing ang mga taong hindi na kailangan ng lipunan. Ang amoy ng kloro at ang malamig na semento ay tila naging bagong balat na ni Flor. Ngunit sa loob ng kanyang silid, may isang lihim na buhay ang dahan-dahang namumukadkad. Sa ilalim ng maluwag na gown ng pasyente, nakatago ang isang maliit na notebook at isang piraso ng uling na nakuha niya mula sa kusina. Ang bawat pahina nito ay puno ng mga drawing, mga disenyo ng damit na hango sa mga anino ng kanyang bintana at sa mga alaala ng kanyang mga pangarap. Ito ang pagsilang ng bagong koleksyon ni Maria Clara, ang tanikala ng rosas. Samantala, sa isang marangyang hotel sa Makati, ang mundo ng mga elite ay kasalukuyang nayayanig. Walang ibang pinag-uusapan ang mga asawa ng mga politiko at negosyante, kundi ang misteryosong designer na si Maria Clara. Ang bawat gown na inilalabas nito ay tila may kaluluwa. Bawat borda ay tila nagkukwento ng isang pait na naging ginto. Sino nga ba ang Maria Clara na ito? Sinasabi nila na ang bawat disenyo niya ay sold out na bago pa man matapos tahiin. Ang bulong ng isang matandang sosyalada habang tinitingnan ang isang dress na nakadisplay. Sa kabilang dako ng ballroom, nakatayo sina Hector at Ramona. Suot ni Ramona ang isa sa mga unang obra ni Maria Clara, isang itim na gown na may mga detalyeng pilak na tila mga patak ng luha. Hindi alam ni Ramona na ang suot niya ay ang mismong puot ng babaeng itinapon niya sa mental hospital. Ang bawat tahi ng damit na yon ay ginawa ni Flor nang may kasamang panunumpa
na ang kagandahang ito ang magiging mitya ng kanilang pagkawasak. Mahal, tingnan mo. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Bulong ni Ramona kay Hector. Ang kanyang mukha ay puno ng kapalaluan. Sabi ko sa iyo, kailangan nating makuha ang designer na ito para sa ating kasal. Si Maria Clara lang ang tanging makakapagbigay sa akin ng tingkad na nararapat para sa isang reynang tulad ko. Ngumiti si Hector at hinaplos ang pisngi ni Ramona. Gagawin ko ang lahat, mahal. Kung kailangang bilhin natin ang buong atelier niya, gagawin ko. Wala tayong hindi kayang makuha. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang lalaki ang lumapit sa kanila. Si Marcus, suot ang kanyang pinakamahal na suit. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na hindi matitibag. J. Hector, binabati kita sa iyong tagumpay. Ani Marcus, ang boses ay puno ng nakatagong panunuya. Ngunit nais ko lang ipaalam sa iyo na ang designer ng damit na suot ng iyong kasama ay nagpadala ng isang espesyal na mensahe para sa mga taong nagpapahalaga sa kanyang sining. Anong mensahe? Tanong ni Hector. Ang kanyang hinala ay muling nagising. Inabot ni Marcos ang isang maliit na pulang sobre. Nang buksan ito ni Hector, nakita niya ang isang piraso ng tela. Isang pamilyar na pulang sutla. Kasama nito ang isang card na may nakasulat na, ang sining ay hindi para sa mga nagnanakaw ng oras. Ang bawat tahi ay may bilang. Naramdaman ni Hector ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Naalala niya ang telang nakita niya sa kwarto ni Flor. Hindi maaari. Isang lumpo at baliw na babae ang kanyang asawa. Paano ito magiging ang dakilang si Maria Clara? Sa loob ng mental hospital, sa isang sulok ng hardin, may nakatagong golden moment. Nakaupo si Flor sa damuhan, dahan-dahang ginagalaw ang kanyang mga daliri sa paa. Isang maliit na kislap ng galaw, isang milagro sa gitna ng dusa. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. Ang hangin ay amoy ulan, ngunit para kay Flor, ito ay amoy ng kalayaan. Malapit na, Hector. Malapit na tayong magkita sa ilalim ng ilaw na hindi mo kayang patayin. Bulong ni Flor sa hangin. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nabasag ng may lumapit sa kanyang isang matandang pasyente, si Doña Remedios, na dating reyna ng lipunan bago rin ito itapon ng sariling pamilya. Mag-ingat ka, anak. Bulong ni Remedios. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng hinaharap. Nalaman na nila. Papunta na rito ang nurse na may dalang espesyal na injection para sa'yo. Gusto nilang tuluyan ng burahin ang iyong memorya bago ka pa makapagsalita sa labas. Narinig ni Flor ang tunog ng papalapit na mga yabag ng sapatos at ang kalansing ng metal na tray sa pasilyo. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher ay tila isang papalapit na kulog. Wala si Marcus, wala si Yaya Luningning, at ang kanyang mga binti ay hindi pa sapat ang lakas para tumakbo. Paano itatago ni Flor ang kanyang mga disenyo at ang kanyang katinuan kung ang buong pasilidad ay binayaran na ni Doña Consolacion upang gawin siyang isang gulay habang buhay? Huwag kang malikot, Flor. Mas madali ito kung hahayaan mo lang na lamunin ng dilim ang iyong isipan. Isang tusok lang ito at pagkatapos, wala ka nang kailangang alalahanin pa. Wala nang sakit, wala nang galit, wala nang buboy. Ang boses ni Nurse Brenda ay tila isang malamig na talim na humiwa sa natitirang pag-asa ni Flor. Nakatayo ang nurse sa gilid ng higaan, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, habang dahan-dahang inihahanda ang hiringgilya. Ang liwanag ng bumbilya sa kisame ay tila sumasayaw sa dulo ng karayom, nagbabantang burahin ang lahat ng dahilan ni Flor upang mabuhay. Naramdaman ni Flor ang matinding panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Bawat pintig ay isang sigaw ng pagtutol. Ngunit sa labas, kailangang manatiling walang kibo ang kanyang mukha. Kailangan niyang magkunwaring ang kanyang isipan ay isa ng patay na dagat
na walang anumang alon ng katinuan. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang aninong lalong nagpabigat sa hangin. Si Doña Consolacion, suot ang kanyang itim na belo at may hawak na rosaryo. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanirang tagumpay. Lumapit ang matanda sa higaan. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay humalo sa klinikal na amoy ng silid. Lumilikha ng isang nakakasulasok na samyo ng kapangyarihan. Tingnan mo ang sarili mo, Flor. Panunuyan ni Consolacion habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Flor gamit ang kanyang malamig na daliri. Dito ka nababagay, sa gitna ng mga baliw at mga taong nakalimutan na ng mundo. Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin sa tulong ng abogadong yon? Hindi mo ba alam na ang pamilya namin ang batas sa lungsod na ito? Hinawakan ni Consolacion ang notebook na puno ng mga disenyo ni Flor, ang mga huling obra ni Maria Clara na hindi pa nakukuha ni Marcos. Sa isang iglap, pinunit ng matanda ang mga pahina nito. Ang tunog ng bawat pagkapunit ng papel ay tila tunog ng pagbali ng mga buto ni Flor. Ang mga pangarap na iginuhit niya gamit ang uling at luha ay dahan-dahang naging mga piraso ng basurang nagkalat sa sahig. Maria Clara, isang magandang panaginip. Tawa ni Consolacion. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Pero hanggang dito na lang iyon. Pagkatapos ng iniksyon na ito, kahit ang sarili mong pangalan ay hindi mo na maaalala. At si Buboy, lalaki siyang naniniwalang ang kanyang ina ay isang babaeng pinabayaan siya dahil sa sariling kabaliwan. Sa mga sandaling iyon, ang pagkawasak sa loob ni Flor ay umabot sa sukdulan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagpupumiglas na sumigaw, na lumaban, na sakalin ang matandang nasa harap niya. Ngunit nanatili siyang paralisado, hindi lamang ng kanyang mga binti, kundi ng takot na baka mawala sa kanya ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya, ang kanyang mga alaala. Naramdaman niya ang pagdampi ng bulak na may alkohol sa kanyang braso. Ang lamig nito ay tila isang babala ng paparating na kadiliman. Ngunit bago pa maitusok ni Nurse Brenda ang karayom, isang malakas na kalansing ng mga metal na kagamitan ang narinig mula sa kabilang sulok ng silid. Si Doña Remedios, ang matandang pasyente na itinuturing na baliw ng lahat, ay dahan-dahang itinulak ang kanyang tray ng pagkain. Ang tunog ng mga basag na pinggan at ang pagbagsak ng mga kubyerto sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Anong ginagawa ng matandang yan? Brenda, asikasuhin mo yan. Sigaw ni Consolacion. Ang kanyang pansin ay pansamantalang nakuha ng gulo. Sa sandaling iyon ng pagkagambala, mabilis na kinuha ni Flor ang isang matalim na piraso ng basag na salamin na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan mula pa kaninang umaga. Hindi niya ito itinama sa nurse. Sa halip, mahigpit niya itong ibinaon sa kanyang sariling palad sa ilalim ng kumot. Ang matinding hapdi ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang buong sistema, isang anchor na magpapanatili sa kanyang katinuan laban sa anumang gamot na ituturok nila. Mabilis, Brenda! Tapusin mo na yan! Utos ni Consolacion nang bumalik ang nurse sa tabi ni Flor. Naramdaman ni Flor ang pagtusok ng karayom. Ang malamig na likido ay dahan-dahang pumasok sa kanyang mga ugat. Tila isang madilim na hamog na naglalayong baluti ng kanyang memorya. Ipinikit ni Flor ang kanyang mga mata at sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang binibigkas ang pangalan ni Buboy, ang mukha ni Marcos, at ang huling tingin ni Hector sa lindol. Ang sakit mula sa salamin sa kanyang palad, ang naging tanging liwanag niya sa gitna ng dahan-dahang paglabo ng kanyang paligid. Nang lumabas sina Consolacion at ang nurse, iniwan nilang tila isang bangkay na walang hininga si Flor. Ngunit sa dilim, dahan-dahang imulat ni Flor ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay tila umiikot, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling nagniningas. May narinig siyang boses mula sa pasilyo, ang huling bilin ni Consolacion sa telepono bago ito tuluyang lumayo. "Oh, Hector, huwag kang mag-alala. Wala na siyang maalala.
Ang lahat ng ebidensya tungkol sa tatay niya ay nasa ligtas na lugar. Siguraduhin mo lang na ang lumang safe sa mansyon ay mananatiling nakasara. Doon nakatago ang tunay na testamento na magpapatunay na ang lahat ng lupain sa probinsya ay sa kanya at hindi sa atin. Napatigil ang hininga ni Flor. Ang lumang safe sa mansyon, ang piraso ng palaisipan na kulang para tuluyang mapabagsak ang pamilyang ito ay nalaman na niya. Ngunit paano siya makakalabas sa pasilidad na ito kung ang kanyang katawan ay tila hinihila ng dambuhalang bigat ng gamot patungo sa isang mahabang tulog? Dahan-dahang gumapang si Doña Remedios patungo sa higaan ni Flor. Ang matanda ay may hawak na isang maliit, kalawanging susi na tila matagal na nitong itinatago sa loob ng kanyang suot na gown. Ang pintuan sa likod ng labahan, anak, bulong ni Remedios, ang kanyang mga mata ay biglang naging malinaw at puno ng talino. Doon ka makakalabas. May isang sasakyang maghihintay sa iyo sa kanto ng 2:00 ng madaling araw. Huwag kang papayag na lamunin ka ng kanilang kasinungalingan. Sino ang naghihintay sa labas para sa isang babaeng itinuring na baliw ng lahat? At sapat na ba ang lakas ni Flor upang gumapang patungo sa kanyang kalayaan bago tuluyang maging abo ang kanyang isipan sa epekto ng gamot? Kalimutan mo na sila, Flor. Mas madali ang mabuhay ng walang naaalala kaysa ang mabuhay sa gitna ng hapdi. Ang tinig na yon ay tila nanggagaling sa kilaliman ng isang madilim na balon. Isang echo ng gamot na dahan-dahang lumalamon sa kanyang ulirat. Ngunit sa ilalim ng puting kumot, ang kanang kamay ni Flor ay mahigpit na nakakuyom sa piraso ng basag na salamin. Ang bawat diin ng talim sa kanyang sugatang palad ay tila isang kidlat ng sakit na gumigising sa kanyang nananamlay na diwa. Ang malapot na dugo na humahalo sa pawis ng kanyang kamay, ang tanging anchor na nagpapanatili sa kanya sa mundo ng mga gising. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng pakikipaglaban. Naramdaman ni Flor ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Tila may dambuhalang kamay na pilit itong pinipikit. Ang imahe ng mukha ni Buboy ay nagsisimulang lumabo. Tila isang litratong dahan-dahang kinakain ng apoy. Hindi ako pwedeng makalimot. Ang panunumpa ni Flor sa kanyang isipan, Buboy, Hector, ang safe sa mansyon. Nang tumunog ang malaking orasan sa pasilyo ng 2 beses, ang katahimikan ng pasilidad ay tila naging isang buhay na nilalang. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ng mga pasyenteng tulog na at ang malalayong yabag ng mga gwardya sa kabilang dulo ng gusali. Dahan-dahang ibinaba ni Flor ang kanyang mga binti mula sa higaan. Ang kawalan ng pakiramdam ay tila naging doble dahil sa epekto ng injection. Ngunit ang puot na naglalagablab sa kanyang dibdib ay nagbigay ng init sa kanyang malamig na kalamnan. Gumapang si Flor. Ang bawat paghila niya sa kanyang sarili sa malamig na semento ay tila isang dambuhalang sakripisyo. Ang bawat pulgada ng sahig ay naging saksi sa kanyang dusa. Ang alikabok at dumi ay kumakapit sa kanyang puting gown, ngunit wala siyang pakialam. Narating niya ang pinto sa likod ng labahan, ang pintong binanggit ni Doña Remedios. Hawak ang kalawanging susi, nanginginig ang mga kamay ni Flor habang ipinapasok ito sa kandado. Ang tunog ng pag-ikot ng bakal sa loob ng mekanismo ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan, dahilan upang mapahinto siya at pigilin ang kanyang hininga. Sa labas, ang hangin ng madaling araw ay humahampas sa mga dahon ng puno, lumilikha ng isang nakakatakot na bulong. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng dilim at ng amoy ng basang lupa. Ang bawat hakbang niya palayo sa gusali ay tila isang pagtakas mula sa sarili niyang libingan. Ang damuhan ay basa ng hamog at ang bawat pagkiskis ng kanyang katawan sa mga talahib ay tila 1,000 latay. Ngunit sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang anino ng isang itim na sasakyan
na nakaparada sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya. Isang golden moment ang dumaan sa kanyang isipan nang sandaling tumingala siya sa langit. Ang mga bituin ay tila mga tahi ng pilak sa isang madilim na tela. Ang disenyo ng Maria Clara na hindi pa niya natatapos. Sa gitna ng kanyang paghihirap, napagtanto ni Flor na ang bawat sugat at dusa niya ay siyang bumubuo sa pinakamagandang obra ng kanyang buhay, ang kanyang kalayaan. Pilit niyang inabot ang pintuan ng sasakyan. Ang kanyang mga braso ay tila wala ng lakas at ang kanyang paningin ay nagsisimula ng umikot dahil sa huling sipa ng gamot sa kanyang sistema. Sa isang huling pagsisikap, nabuksan niya ang pinto at bumagsak siya sa loob ng sasakyan. "Nandito ka na, Flor. Ligtas ka na." Ang boses ay mahinahon ngunit puno ng tensyon. Inasahan ni Flor na makikita si Marcus o marahil si Yaya Luningning. Ngunit nang dahan-dahang iangat niya ang kanyang paningin, sa pamamagitan ng lumalabong paningin, ang nakita niya ay isang pares ng mga mata na hindi niya inaasahan. Isang mukha mula sa kanyang madilim na nakaraan, isang taong matagal na ring itinuring na patay ng pamilya ni Hector. "Sa sino ka?" Ang pautal-utal na tanong ni Flor, bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis. Ang ugong ng makina ay tila isang munting panalangin sa gitna ng madilim na kalsada ng Cavite. Sino ang misteryosong taong ito na nagligtas sa kanya? At sapat ba ang bilis ng kanilang pagtakas bago matuklasan ni na Konsolasyon na ang kanilang baliw na bilanggo ay wala na sa kanyang hawla? Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Kung ang lahat ng ebidensya ay nasa loob ng safe sa mansyon, handa ba si Flor na bumalik sa mismong impyernong kanyang tinakasan upang bawiin ang kanyang dangal? Kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang huling hininga. Patay na ang Arturo na kilala nila, Flor. Pero ang puot na itinanim nila sa puso ko, iyon ang nanatiling buhay para iligtas ka. Ang boses na yon ay tila nanggaling sa kailaliman ng isang libingan, paos at puno ng kapaitan. Nang dahan-dahang imulat ni Flor ang kanyang mga mata, hindi ang puting kisame ng ospital ang kanyang nakita. Sinalubong siya ng isang kisame na gawa sa kawayan at nipa at ang amoy ng dagat na humahalo sa bango ng pinakuluang dahon ng bayabas. Nakatayo sa paanan ng kanyang higaan ang isang lalaking may malalim na pilat sa mukha at mga matang tila nakakita na ng lahat ng uri ng dilim. Si Arturo, ang dating personal na driver ng tatay ni Hector na ibinalitang namatay sa isang aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Siya ang taong nakakaalam ng bawat maruming lihim ng mga pamilyang mapang-api. Sa mga sandaling iyon, ang katawan ni Flor ay tila isang tuyong sanga na pilit na humahawak sa huling hibla ng kanyang lakas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng putikan, dulot ng nalalabi pang epekto ng injeksyon. Ngunit ang presensya ni Arturo ay tila isang sulo sa gitna ng bagyo. "Arturo, buhay ka?" Ang pabulong na tanong ni Flor. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutusok ng mga tuyong tinik. "Binuwis ko ang pangalan ko para makapagtago, Flor. Dahil noong gabing mamatay ang tatay mo, hindi sakit ang kumuha sa kanya. Nakita ko si Hector. Nakita ko kung paanong pinanood ng asawa mo ang iyong ama na maghingalo habang tinatangay ang mga dokumento ng inyong lupa." Ani Arturo, ang kanyang mga panga ay nagtatagis sa bawat salita. Ang katotohanan na naririnig ni Flor ay tila isang dambuhalang kanyon na sumabog sa loob ng kanyang maliit na silid. Ang bawat alaala niya ng pagsisilbi kay Hector ay tila naging mga uling na sumunog sa kanyang kaluluwa. Ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay ay ang siya ring pumatay sa taong pinakamahal niya. Ngunit hindi sapat ang galit para manalo. Sa tulong ni Marcos na dumating makalipas ang ilang oras, sinimulan ni Flor ang kanyang mabilis na pagbangon sa loob ng lihim na bahay sa tabing dagat. Ang bawat umaga ay isang sakripisyo. Dahan-dahan niyang inilalapat ang kanyang mga paa
Sa buhanginan, hinahayaan ang bawat alon na maging katuwang sa pagpapatibay ng kanyang mga binti. Ang golden moment ay dumating nang magawa ni Flor na humakbang ng walang tulong ng sinuman patungo sa isang lumang makinang panahi na dinala ni Marcus. Ang tunog ng pag-ikot ng makina at ang pagbaon ng karayom sa tela ay tila isang kumpas ng orkestra na naghahanda para sa huling yugto ng paghuhukom. Ito ang magiging huling koleksyon ni Maria Clara, sabi ni Flor habang hinahaplos ang isang puting tela na tila kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Ang kalasag ng katotohanan, at sisiguraduhin kong sa gabi ng gala, ang bawat disenyo ay magiging isang pako sa kabaong ng kanilang karangyaan. Sa kabilang dako, sa loob ng mansyon, ang bango ng tagumpay ay unti-unti nang napapalitan ng amoy ng takot. Nagwawala si Doña Consolacion nang malaman na nawawala ang kanilang baliw na bilanggo. Ang bawat gwardya ay pinagalitan at ang bawat kanto ng Cavite ay hinalughog, ngunit tila naging bula si Flor. Hector, kailangang mahanap ang babaeng iyon. Kapag nakarating siya sa mga awtoridad, tapos na ang pangalan natin. Sigaw ni Consolacion habang mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Tila ang bawat butil nito ay isang kasalanang pilit niyang itinatago. Ngunit si Hector ay may mas malaking problema. Ang kanyang kumpanya ay unti-unti nang nalulunod sa utang dahil sa mga failing investments na palihim na minamanipula ni Marcos. At ang tanging paraan para makabangon siya ay ang ibenta ang lupain sa probinsya. Ang lupaing ninakaw nila kay Flor. May bibili na ng lupa, Mama. Isang misteryosong investor mula sa ibang bansa. Ani Hector, ang boses ay puno ng desperasyon. Gagamitin natin ang perang yon para bayaran ang mga utang at ituloy ang kasal namin ni Ramona. Pagkatapos nyon, wala na tayong kailangang katakutan. Hindi alam ni Hector na ang misteryosong investor na yon ay walang iba kundi si Marcus. Gamit ang perang kinita ni Flor mula sa kanyang mga obra, binibili ni Flor ang sarili niyang nakaraan upang magamit na sandata sa kasalukuyan. Isang gabi bago ang engrandeng gala night, habang tinatapos ni Flor ang kanyang huling tahi, isang balita ang nagpadugo sa kanyang puso. Si Buboy, ang kanyang anak, ay dinala ni Ramona sa isang malayo at lihim na boarding school upang tuluyan itong ilayo sa anumang impluensya ni Flor. Nasaan ang anak ko, Marcus? Nasaan ang anak ko? Ang hysterical na tanong ni Flor, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Huminahon ka, Flor. Malalaman natin kung nasaan siya, pero kailangan nating gawin ang plano sa gala. Doon natin sila mapipilit na magsalita. Pagpapakalma ni Marcus. Ngunit bago pa makasagot si Flor, isang malakas na tunog ng mga sirena ng sasakyan ang narinig sa labas ng kanilang safe house. Ang liwanag ng mga headlight ay tumama sa mga dingding ng bahay, tila mga mata ng isang halimaw na nahanap na ang kanyang biktima. Nahanap na ba sila ni na Hector? O ito na ang hudyat ng isang pagtatraidor na hindi inaasahan ni Flor? Paano niya itutuloy ang kanyang paghihiganti kung ang kanyang anak ay hawak pa rin ng mga taong walang awa? Ang gabi ay tila naging isang madilim na tela na dahan-dahang bumabalot sa kanila. Iniiwan si Flor na may isang matalim na pagpapasya. Isasakripisyo ba niya ang kanyang pagkakataon para sa katarungan upang mailigtas ang kanyang anak? O gagamitin niya ang kanyang galit upang sunugin ang lahat, kahit na ang kapalit nito ay ang panganib sa buhay ni Buboy? Huwag kayong kikilos ng masama. Walang lalabas. Ang matapang at malakas na boses mula sa labas ng safe house ay tila isang kidlat na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang nakakasilaw na liwanag ng mga sasakyan ay pumasok sa pagitan ng mga kawayang dingding, tila mga dambuhalang mata na nagbabantay sa bawat galaw sa loob ng bahay. Naramdaman ni Flor ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na ba ang katapusan ng kanyang kalayaan bago pa man niya makuha ang kanyang hustisya?
Agad na hinugot ni Arturo ang isang lumang baril mula sa ilalim ng higaan, habang si Marcos ay humakbang sa harap ni Flor, tila isang pananggalang na handang sumalo ng anumang bala. Ang hangin ay naging mabigat at puno ng tensyon. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang oras ng paghihintay sa kanilang kamatayan. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi mga tauhan ni Doña Consolacion o mga tiwaling pulis ang pumasok. Sa halip, isang pangkat ng mga pamilyar na mukha mula sa probinsya ang tumambad sa kanila. Ang mga mukha ng mga magsasaka, mga kapitbahay, at mga taong minsan nang natulungan ng pamilya ni Flor noon bago pa sila pinatalsik ni na Hector. "Patawad sa pangaabala, hukom," sabi ng isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng kamisa de chino. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng paggalang. "Kami ay pinapunta rito ng mga tauhan ni Senyor Marcos. Nais naming tumulong kay Flor. Nais naming ibalik ang lupang ninakaw nila sa amin." Isang golden moment ang dumaan nang makita ni Flor ang mga taong minsang tinawag niyang pamilya. Ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata ay hindi luha ng takot, kundi ng purong pasasalamat. Ang bawat mukha na nakikita niya ay tila isang tahi sa isang dambuhalang tela ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa sa labanang ito. Buong probinsya ang nakatayong kasama niya. "Salamat. Salamat po sa pagpunta ninyo." Ang nanginginig na tinig ni Flor habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang kanyang mga binti ay may lakas na upang tumayo, ngunit ang kanyang puso ay tila lumuhod sa sobrang kagalakan. Ipinaliwanag ni Marcos na ang pagdating ng mga taga-probinsya ay bahagi ng kanyang plano. Sila ang magsisilbing mga lihim na testigo at tagapagbantay. Bukod dito, nalaman ng mga magsasaka kung saang lihim na boarding school dinala si Buboy. Sila ang mag-oorganisa ng palihim na pagkuha sa bata habang idinadaos ang gala night sa Maynila. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang nagliliwanag na limusina, tahimik na naghahanda sina Hector at Ramona. Suot ng babae ang pinakamahal na alahas mula sa koleksyon ng pamilya, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa kanyang asawa. Ang bawat ngiti ni Hector ay tila pilit at ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig sa kawalan. "Hector, bakit tila ang lalim ng iniisip mo? Hindi ba dapat ay masaya tayo ngayon? Mamaya, makikilala na natin ang sikat na designer na yan. Sana ay pumayag siyang gawin ang aking wedding gown," ang sabi ni Ramona habang hinahaplos ang braso ng lalaki. Pinilit ngumiti ni Hector. "Masaya ako, mahal. Wala na tayong dapat ipag-alala pa. Naitago na nila si Buboy at ang baliw na babaeng iyon ay hindi na muling manggugulo sa atin. Ang gabing ito ay atin." Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, may isang madilim na anino ng kaba na nagpapabigat sa dibdib ni Hector. Ang bawat tawag na natatanggap niya mula sa kanyang mga sekretarya ay tungkol sa mga malalaking investors na biglang umaatras sa kanilang mga proyekto. At ang misteryosong mamumuhunan na bumili ng kanilang lupa ay hindi pa rin nagpapakilala. Samantala, sa loob ng isang tahimik at marangyang hotel room, nakaharap si Flor sa isang buong sukat na salamin. Suot niya ang kalasag ng katotohanan, isang eleganteng gown na kulay dugo na may mga detalyeng ginto, hango sa disenyo ng kanyang ninakaw na lupain. Wala na ang wheelchair. Wala na ang babaeng umiiyak sa ilalim ng guho. Ang kaharap niya ngayon ay isang reyna na handang kunin ang korona mula sa mga magnanakaw. "Handa ka na ba, Flor?" tanong ni Marcos mula sa likuran. Dahan-dahang lumingon si Flor. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng diamante. "Hindi ko na kailangang maghanda, Marcos. Sila ang kailangang maghanda." Nang makarating sila sa harap ng Grand Ballroom, ang musika ng orkestra ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ito na ang gabi. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga boses ng mga nag-usap na elite ay tila mga bubuyog. Nang ipahayag ang pagdating ng pamilya ni na Hector at Doña Consolacion, ang buong bulwagan
ay napuno ng palakpakan. Subalit bago pa man makapag-toast si Hector para sa kanyang tagumpay, ang malalaking pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang musika ay unti-unting humina hanggang sa mamatay. Ang bawat paningin ay napako sa isang direksyon. Pumasok si Flor, naglalakad ng tuwid at puno ng kapangyarihan. Wala siyang suot na maskara at ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila kulog na bumabasag sa kayabangan ng mga taong naroon. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Hector, naramdaman ng lalaki na tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang basong hawak nito ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay. Ang mukha ni Doña Consolacion ay tila namutla na parang nakakita ng multo. Buhay si Flor, nakakalakad. At sa kanyang mukha ay nakaguhit ang isang sumpa ng pagkawasak na hindi matatakasan ng pamilya ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Flor, isang tawag ang natanggap ni Marcus mula sa mga tauhan sa probinsya. Ang tawag na inaasahan nilang magdadala ng balita na ligtas na si Buboy ay nagdala ng isang nakakatakot na revelasyon. Nasa panganib ang buhay ni Buboy at kung may gagawing maling galaw si Flor sa loob ng ballroom na ito, marahil ay hindi na niya muling makikita ang kanyang anak. Paano niya ipagpapatuloy ang pagbubunyag ng katotohanan kung ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa isang mabilis at mabagsik na desisyon? Flor, ang bata. Nalaman nila na naroon kami. May mga armadong tao na nagbabantay at nagbabanta silang sasaktan si Buboy kapag hindi ka umalis sa gala. Ang boses ni Arturo sa kabilang linya ay tila isang malamig na kutsilyo na dumaan sa lalamunan ni Flor. Ang ingay ng pagkamangha mula sa mga bisita sa loob ng Grand Ballroom ay tila naging isang malabong alingawngaw. Nakatayo siya sa gitna ng bulwagan. Suot ang kanyang pulang gown na tila naging isang mabigat na baluti. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya, lalo na ang mga nanlalaking mata ni na Hector at Doña Consolacion na hindi makapaniwala sa nakikita. Naramdaman ni Flor ang paghigpit ng hawak ni Marcus sa kanyang siko. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nagpupumiglas na tumakbo, na iwan ang lahat ng plano at maghanap ng paraan para mailigtas ang kanyang anak. Ngunit ang karanasan niya sa ilalim ng guho ay nagturo sa kanya ng isang mapait na aral. Ang pagtakbo ay hindi nagliligtas. Ito ay nagpapalakas lamang sa mga halimaw. Kung aatras siya ngayon, mawawala ang kanyang kaisa-isang pagkakataon para ilantad ang lahat at hindi pa rin garantisadong ibabalik ni na Consolacion si Buboy. Kailangan niyang gamitin ang entabladong ito upang baliktarin ang sitwasyon. Kailangan niyang gawing hostage ang kanilang dangal. Dahan-dahang naglakad si Flor patungo sa gitna. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng pagkaina at paghihiganti. Magandang gabi sa lahat. Ang boses niya ay malinaw. Tila isang awit na umaalingawngaw sa tahimik na silid. Salamat sa imbitasyon, Hector. Nanginginig ang mga labi ni Hector. Ang basong nahulog niya kanina ay naging isang dumi sa sahig, ngunit mas madumi ang pagkatao niya na malapit ng ilantad. Flor, paano? Paano ka? Paano ako nakapaglakad? O paano ako nakatakas sa impyernong ginawa ninyo para sa akin? Ang malamig na sagot ni Flor, ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa asawa. Bago pa man makasagot si Hector, pumaslang si Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay nagkukunwaring may awa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag ninyong pansinin ang babaeng iyan. Siya ay may sakit sa pag-iisip. Tumakas siya mula sa pasilidad na nag-aalaga sa kanya. Mga gwardya, ilabas ninyo siya rito bago pa siya makapanakit ng tao. Ngunit walang gwardyang lumapit. Lahat sila ay pinahinto ng isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim, mga tauhan na binayaran ni Marcus upang protektahan si Flor sa gabing iyon. Ang tanging may sakit rito ay kayo, Doña Consolacion, matapang na dugtong ni Flor.
Tumingin siya sa mga mukha ng mga elite, sa mga taong sumamba sa pamilya ni Hector dahil sa kanilang kabutihan. Isang golden moment ang nangyari nang makita niya si Ramona na pilit nagtatago sa likod ni Hector. Ang babaeng dati ay walang awang ininsulto sa siya. Ang kayabangan ni Ramona ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang desperadong takot. Mabilis na ibinulong ni Flor kay Marcus. Siguraduhin mo na ang video na inihanda natin. Ipakita mo na ngayon. Wala nang atrasan. Tumango si Marcus at nagbigay ng senyas sa control room ng ballroom. Ang malaking screen sa likuran ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng mga charity works ni Hector ay biglang kumislap. Ang unang imahe na lumabas ay hindi si Hector na nagbibigay ng donasyon. Ito ay isang footage mula sa CCTV camera ng opisina ni Hector noong araw ng lindol, ang mismong ebidensya na pilit tinago ng pamilya. Ipinakita sa video kung paanong gumuho ang kisame at kung paano naiwan si Flor sa ilalim ng bato. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang sumunod na eksena. Nakita ng lahat kung paano tiningnan ni Hector ang kanyang asawa na naghihingalo, ngunit mas pinili niyang buhatin at iligtas si Ramona na wala man lang galos at iwan si Flor sa gitna ng kamatayan. Ang bulwagan ay napuno ng mga singhap ng pagkabigla. Ang mga kaibigan ni Konsolasyon ay nagtakip ng bibig. Ang hiya ng pamilya ni Hector ay tuluyan ng inilantad sa publiko. Ito ba ang lalaking tinatawag ninyong haligi ng komunidad? Isang asawang iniwan ng sariling kapareha upang iligtas ang kanyang kabit? Ang tanong ni Flor. Ang boses ay puno ng puot at sakit. Namutla si Hector. Pinilit niyang lumapit sa mikropono. Fake news iyan. Peke ang video na yan. Sinisiraan lang ako ng babaeng yan dahil galit siya na nakahanap ako ng mas mabuting babae kaysa sa kanya. Ngunit hindi pa tapos si Flor. Gusto niyo ba ng mas maraming patunay? Nagbago ang imahe sa screen. Ipinakita ang mga dokumento, mga kontrata ng lupa na may pekeng pirma ng ama ni Flor at ang isang voice recording ng kasabwat nilang doktor na umaamin na inutusan siyang gumamit ng gamot upang unti-unting sirain ang isip ni Flor. Ang lahat ng maskara ay tuluyan ng bumagsak, walang makapagsalita. Ang tanging maririnig ay ang panay na paglunok ni Hector at ang nanginginig na paghinga ni Konsolasyon. Subalit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Flor ang pag-vibrate ng telepono na nasa kamay ni Marcus. Nang basahin ng abogado ang mensahe, namutla siya at dahan-dahang ibinigay ang telepono kay Flor. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Isang larawan ni Buboy na umiiyak, nakatali sa isang upuan sa loob ng isang madilim na bodega. Sa ibaba ng larawan ay isang mensahe. Isang salita pa mula sa iyo at ang anak mo ang magbabayad. Tiningnan ni Flor si Doña Konsolasyon. Ang matanda ay nakangiti sa kanya. Isang ngiting nagpapahiwatig na hawak pa rin niya ang pinakamahalagang baraha. Flor, mahal ko. Ang sarkastikong sabi ni Konsolasyon sa mikropono habang lumalapit sa kanya. Sigurado ka bang gusto mo pang ituloy ang kasinungalingang ito? Isipin mo ang kalusugan ng anak mo. Isipin mo si Buboy. Ang pangalan ng kanyang anak na binanggit ng halimaw na nasa harap niya ay tila isang lason na direktang pumasok sa kanyang puso. Paano ipaglalaban ni Flor ang hustisya sa harap ng daan-daang tao kung ang buhay ni Buboy ay nakasalalay sa kanyang pagpapasuko? Sa gabi ng kanyang pinakamalaking tagumpay, siya ba ay muling lalagapak at magiging alipin ng takot? Wala kang kwentang ina, Flor. Handa mong isakripisyo ang buhay ng anak mo para lang sa sarili mong paghihiganti? Ang bulong na yon ni Doña Konsolasyon na tanging si Flor lamang ang nakakarinig sa gitna ng malaking entablado ay tila isang matalim na karayom na ibinaon sa kanyang pinakamaselang sugat. Nakatayo ang matanda na may isang pekeng ngiti na nakaharap sa mga bisita habang ang mga mata nito ay nagbabanta ng kamatayan para kay Buboy. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ay naging tila yelo. Ang mga bisita
na kanina ay nagbubulungan sa pagkabigla dahil sa mga ebidensyang ipinakita, ay ngayon ay naghihintay ng susunod na mangyayari. Nakatitig si Flor sa larawan ng kanyang anak na umiiyak sa screen ng telepono na hawak ni Marcus. Ang kanyang mga kamay na kanina ay puno ng kapangyarihan at pagpapasya ay nagsimulang manginig. Ang utang na loob na minsang naging kadena sa kanyang buhay ay tila napalitan ng isang mas matibay at mas masakit na tanikala. Ang pag-ibig ng isang ina. Sabihin mo sa kanila na gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito, Flor. Sabihin mong nababaliw ka o kung hindi, makikita mo ang anak mo na nakabalot sa puting kumot bukas ng umaga. Ang mariing pagbabanta ni Konsolasyon. Tumingin si Flor kay Hector. Ang lalaking minsang nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya ay ngayon ay nakayuko. Iniiwasan ang kanyang tingin. Tila isang duwag na asyong nagtatago sa likod ng kanyang ina. At si Ramona, ang babaeng nakasuot ng kanyang obra, ay nakatingin sa kanya nang may halong takot at awa, ngunit walang intensyong tumulong. Sa mga sandaling iyon ang isipan ni Flor ay tila isang mabilis na tren na walang preno. Kung susuko siya, mabubuhay si Buboy, ngunit babalik siya sa impyernong kanyang tinakasan at mawawalan ng hustisya ang kamatayan ng kanyang ama. Kung lalaban siya, mailalantad ang lahat, ngunit baka iyon na ang huling beses na makita niya ang kanyang anak na humihinga. Isang golden moment ang pumukaw sa kanya nang maramdaman niya ang mahigpit na pagpisil ni Marcus sa kanyang braso. Nang tumingin siya sa abogado, nakita niya ang isang bahagyang tango, isang senyas na hindi niya agad na intindihan. Ngunit nang ibalik ni Marcus ang kanyang telepono sa bulsa, dahan-dahang itinaas nito ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang kanyang earpiece. Flor, magtiwala ka sa akin, bulong ni Marcus. Patuloy mong kausapin ang matanda. Kailangan ko ng 3 minuto. Ang 3 minuto ay tila 3 taon. Huminga ng malalim si Flor. Ang kanyang mukha ay naging isang pader na walang emosyon. Itinatago ang nagpupumiglas na takot sa kanyang puso. Isipin ng anak ko. Ang boses ni Flor ay biglang tumaas, sapat na upang marinig ng buong bulwagan. Ang anak na ipinaubaya ninyo sa isang babaeng hindi marunong mag-alaga. Ang anak na ginamit ninyong pambala laban sa akin para patahimikin ako. Nagulat si Konsolasyon sa biglang paglakas ng boses ni Flor. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit lumayo si Flor. Mga kaibigan at mga panauhin. Patuloy ni Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot at tapang. Tingnan ninyo ng mabuti ang pamilyang inyong hinahangaan. Wala silang sinasanto. Ninakaw nila ang aking lupa, inagaw ang aking asawa, itinapon ako sa ospital ng mga baliw, at ngayon ay pinagbabantaan nilang papatayin ang aking 5 taong gulang na anak kung hindi ko babawiin ang aking mga sinabi. Ang revelasyong yon ay tuluyan ng sumira sa anumang natitirang hiya ng pamilyang nasa harap niya. Ang mga matatandang sosyalada ay napahawak sa kanilang dibdib. May mga lalaking napamura. Ang imahe ni Konsolasyon bilang isang relihiyosa at mapagbigay na matanda ay gumuho tulad ng alikabok sa hangin. Nababaliw ka na talaga. Mga gwardya, hulihin ninyo siya. Nananaginip siya ng gising. Sigaw ni Konsolasyon. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Hindi ako nananaginip, Doña Konsolasyon, at lalong hindi ako nababaliw, mariing sagot ni Flor. Ngunit sa gitna ng pagtatalo, ang malaking screen sa likod nila ay muling nagbago. Hindi na ito isang dokumento o isang lumang video. Isa itong live video feed. Lahat ay napatingin sa screen. Ang madilim na bodega kung saan nakatali si Buboy ay ipinakita ng buong linaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga tauhan ni Konsolasyon ang nakatayo doon. Nakita nila si Arturo, hawak ang kanyang baril, kasama ang mga magsasaka na pinabagsak na ang mga armadong bantay. At sa gitna nila, ligtas na kalong ni Arturo ang umiiyak na si Buboy. Mama,
Mama, ligtas na po ako. Ang malinaw na boses ng bata mula sa video na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Naramdaman ni Flor na tila bumagsak ang lahat ng bigat na nakapatong sa kanyang balikat. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina sa kagalakan at ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Ligtas ang kanyang anak. Ang plano ni Marcus na gamitin ang mga magsasaka bilang backup team ay nagtagumpay. Sa kabilang banda, ang mukha ni Doña Consolacion ay tila naging isang puting papel. Nawala ang kanyang lakas at napaupo siya sa isang silya. Si Hector ay tulalang nakatingin sa screen, hindi makapaniwala na ang kanilang maingat na inilatag na plano ay nasira ng tuluyan. Eksaktong bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok ang mga pulis, kasama ang hepe na matagal nang iniimbestigahan ang mga reklamo ni Marcos. Hector, Doña Consolacion, ang matigas na boses ng pulis. Kayo ay inaaresto sa salang pandaraya, paggawa ng pekeng dokumento at pagkidnap. Habang pinoposasan si Hector, lumingon siya kay Flor. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Flor, pakiusap. Asawa mo ako. Ginawa ko lang yon dahil natatakot ako. Patawarin mo ako. Tinitigan ni Flor ang lalaking dating bumuo ng kanyang mundo at ngayon ay ang sumira nito. Wala siyang naramdamang pag-ibig ni hindi awa. Tanging kapayapaan lamang dahil sa wakas, natapos na ang kanyang bangungot. Ang asawa ko ay namatay doon, sa ilalim ng guho, Hector. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong sisingil sa lahat ng inutang mo sa kanya. Ang huling salita ni Flor bago siya tumalikod at naglakad palayo kasama si Marcos. Habang inilalabas ang mag-ina sa bulwagan, ang mga bisita ay tahimik na nagbigay daan. Hindi na isang lumpo o baliw ang kanilang nakikita. Siya si Flor de Liza, ang Maria Clara na nagawang manalo laban sa dilim. Isang babaeng bumangon mula sa kanyang sariling abo. Ang gabi ay nagtapos hindi sa isang marangyang pagdiriwang, kundi sa isang makatarungang pagbagsak. Ngunit para kay Flor, ang tunay na simula ng kanyang buhay ay mangyayari pa lang bukas. Ang araw kung saan yayakapin niya ang kanyang anak nang walang anumang takot o utang na loob. Ang amoy ng alat ng dagat ay tila isang malambot na halik na dumarampi sa mukha ni Flor. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang lumang bahay sa probinsya. Ang bahay na minsan ay ninakaw sa kanila, ngunit ngayon ay muling naging kanlungan ng kanyang mga pangarap. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay isang awit ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. 2 taon na ang lumipas mula nang bumagsak ang imperyo ni Hector at Doña Consolacion. Ang matanda ay binawian ng buhay sa loob ng kulungan dahil sa atake sa puso. Isang malungkot, ngunit nararapat na katapusan para sa isang taong ang puso ay puno ng puot at kasakiman. Si Hector naman ay nakakulong sa maximum security, nagbabayad para sa kanyang mga kasalanan. Inabandona ng mga taong minsan ay itinuring niyang kaibigan. Maging si Ramona ay iniwan siya matapos makuhanan ng pera ng mga dati nilang kasosyo. At ngayon ay pinaghahanap ng batas dahil sa pagiging sangkot sa panlilinlang. Mama, tingnan mo ang ginawa kong kastilyong buhangin. Napangiti si Flor nang marinig ang masayang tinig ni Buboy mula sa ibaba. Ang bata, na dati ay laging nakakulong sa kwarto at takot sa kanyang sariling anino, ay ngayon ay malaya at masayang naglalaro sa ilalim ng araw. Nakatayo sa tabi ni Buboy si Arturo, nag-aayos ng kanilang maliit na bangka. Sa wakas, malaya na si Arturo mula sa kanyang pagtatago at bumalik na sa pagiging pangalawang ama para kay Flor at isang lolo kay Buboy. Bumaba si Flor patungo sa dalampasigan. Ang kanyang mga binti na minsang naging simbolo ng kanyang kahinaan ay ngayon ay buong tatag na nakakatapak sa pinong buhangin. Bawat hakbang niya ay isang patunay ng kanyang milagrosong paggaling, hindi lamang sa pisikal,
kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Napakaganda ng kastilyo mo, anak. Pero dapat matibay ang pundasyon niyan, ha? Para hindi madaling masira ng alon. Malambing na sabi ni Flor habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Ito ang kanyang pinakadakilang tagumpay. Ang mapalaki si Buboy na malayo sa kasinungalingan at panlilinlang. Samantala, isang itim na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Bumaba si Marcos, suot ang kanyang simpleng polo. May dalang isang kahon ng mga paboritong tinapay ni Buboy. Simula nang matapos ang kaso, si Marcos ay nanatili sa kanilang tabi. Hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigan. At marahil, bilang higit pa roon. Nilapitan siya ni Marcos. Sa pagitan nilang dalawa, hindi kailangan ang maraming salita. Ang pagtingin at pag-unawa sa mata ng bawat isa ay sapat na. Dahan-dahang inabot ni Marcos ang kamay ni Flor. Ito ang golden moment. Isang sandali ng kaligayahan na hindi nila inasahan sa gitna ng lahat ng pinagdaanan nila. Natanggap ko ang tawag kanina. Sabi ni Marcos, ang boses niya ay mahinahon. Ang Flordeliza's Haven ay nakatanggap ng mas maraming pondo mula sa mga bagong investors. Marami pang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso ang matutulungan natin. Tiningnan ni Flor ang dalampasigan. Sino ang mag-aakala na mula sa mga telang itinatapon bilang basura, makakabuo tayo ng isang tahanan para sa mga nasaktan? Iyon ay dahil sa iyo, Flor. Ginamit mo ang iyong sakit para gumawa ng lunas. Sabi ni Marcos, at sa unang pagkakataon, napansin ni Flor ang kislap ng pag-ibig sa mga mata ng lalaki. Isang pag-ibig na nagbibigay lakas, hindi isang pag-ibig na nagpapakulong. Nang gabing iyon, matapos mapatulog si Buboy, naglakad si Flor sa dalampasigan. Kumuha siya ng isang lumang karayom mula sa kanyang bulsa. Ang karayom na ginamit niyang panaksak sa sariling braso para panatilihing gising ang kanyang diwa sa loob ng mental hospital. Matagal niya itong tinago bilang paalala ng kanyang galit. Pero ngayon, habang tinitingnan niya ang buwan na sumasalamin sa dagat, alam niyang hindi na niya kailangan ang karayom na yon. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan. Natutunan na niyang magpatawad, hindi para kina Hector o konsolasyon, kundi para palayain ang sarili mula sa tanikala ng nakaraan. Sa isang marahang kumpas, itinapon ni Flor ang karayom sa karagatan. Ang bawat hapdi at sugat ay sinakop na ng tubig. Mula sa likuran, naramdaman niya ang isang mainit na braso na dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Marcos, hinahayaan ang sarili na maramdaman ang init at pagmamahal. Hindi niya kailangang magmadali na pumasok sa isang bagong relasyon. Sapat nang alam niyang may taong handang maghintay at magprotekta sa kanya, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa tunay na pagpapahalaga. Ang aral na iniiwan ni Flor sa mundo ay hindi ang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katotohanan na ang tunay na utang na loob ay hindi kailanman sinisingil gamit ang kalayaan o dangal. Na sa tuwing ang buhay ay babasagin ka, laging may pagkakataong pulutin ang mga piraso at gamit ang iyong sariling mga kamay, buuin ang isang mas maganda at matibay na bersyon ng iyong sarili. Ang Maria Clara ay hindi lamang isang sikat na designer. Siya ay isang ina, isang babaeng lumaban at nanalo. At ang kanyang kwento, gaya ng mga alon, ay patuloy na aawit ng pag-asa. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay nagdadala ng kapayapaan, tuluyang nagbubura sa mga bakas ng puot at hapdi ng kahapon na minsang sumira sa puso ni Flor. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin hanggang sa huling hantungan ng paglalakbay na ito. Aaminin ko sa inyo, habang isinusulat ko ang mga pahina ng kwentong ito, may mga pagkakataong hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Lalo na noong mga sandaling inilalarawan ko si Flor na nadidiinan ng mabigat na semento, nakikiusap, habang pinapanood niyang buhati ng kanyang asawa, ang ibang babae, palayo sa kamatayan.
Naramdaman ko ang sikip ng kanyang dibdib at ang pagkawaglit ng kanyang pag-asa. Ang kwentong ito ay hindi lamang nagmula sa aking imahinasyon. Ito ay humuhugot ng inspirasyon sa napakaraming kwento ng mga kababaihan sa totoong buhay, mga asawang nag-alay ng lahat, ngunit sinuklian ng pagtatraydor, mga inang napilitang lumakas para sa kanilang mga anak. Ito ay isang malalim na pagninilay sa kung gaano tayo katibay. Ang ating buhay ay tila isang telang maingat nating hinahabi. Minsan, may mga taong malupit na gugupit at pupunit nito hanggang sa maging basahan na lamang tayo sa kanilang paningin. Ngunit tulad ni Flor, hindi natin kailangang itapon ang ating mga napunit na bahagi. Gamit ang karayom ng pagtanggap at ang sinulid ng pagmamahal sa sarili. Kaya nating pagdugtong-dugtungin muli ang ating mga pagkawasak upang makabuo ng isang obrang mas maganda, mas matibay, at mas makulay kaysa sa dati nating anyo. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Kung kayo ang nasa posisyon ni Flor, doon sa Grand Ballroom, kung lumuhod sa inyo ang taong nanakit sa inyo ng sobra at nagmakaawa para sa isa pang pagkakataon, mapapatawad ba ninyo siya? O tulad ni Flor, ay tatalikuran ninyo siya ng tuluyan upang protektahan ang inyong kapayapaan? Nasaan man kayo ngayon habang pinakikinggan ang tinig ko? Baka kayo ay nagpapahinga na sa inyong kwarto, naghihiwa ng sibuyas para sa hapunan, o nagtutupi ng mga damit pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Sana ay naging magaan ang pakiramdam ninyo matapos ang kwentong ito. Ibahagi ninyo ang inyong mga sagot at maging ang inyong sariling kwento sa comment section sa ibaba. Dahil palaging may nakikinig at nakakaunawa rito sa ating munting komunidad. At kung naantig ang inyong puso, sana ay mai-like at mai-share ninyo ang videong ito para mas marami pa tayong makasama at mabigyan ng lakas ng loob. Hiling ko na naway mahanap din ninyo ang tapang na bumangon mula sa anumang guho ng inyong buhay at patuloy kayong mabuhay ng may dangal at tunay na kaligayahan. Pamagat ng kwento, mga tahinang pagbangon. Ang kwento ni Flordelisa paalala. Ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.